Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for January 2026. Wow, first month na tayo ng taon. Ano po naghihintay sa inyo? We'll see, we'll see. Inhale and exhale, Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Pisces sa mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your core energy, the Eight of Cups. Beautiful. In the area of what you need to focus, the Five of Pentacles. In the area of what you need, you have the Ten of Wands. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Queen of Swords. In the area of your near future, the Hierophant. Yes. In the area of your challenge for the month, meron po kayong the Five of Swords. Five is here. Talagang may mga changes kayo na gagawin ngayong Enerong ito. In your fortune, strength. In your divine messages, judgment. At ang outcome nyo po for the month, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first mga Pisces, salamat po sa inyong mga donation, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin every time na meron tayong libreng reading for Pisces dito sa channel natin. Thank you rin po sa mga nagla-like at saka po sa mga nagko-comment. Malaking bagay din po yan. Salamat po. So, in the background of your energy, meron po kayong the Hanged Man. Sabi ng yung spirit guides Pisces, I don't know why, ang narinig ko yung exact wording, tama na yung pagpapakamartir. Nakaka-relate ka ba doon? Yung talaga una ko narinig, pagbuklat ko nung pagkakita ko ng image, the words na narinig ko, tama na pagpapakamartir sa isang bagay, sa isang tao. Maybe because napapabayaan mo yung sarili mo in the process. Panahon to para isurrender mo na yung care mo o yung pakialam mo sa isang tao, sa isang bagay na para bagang hindi ka naman pinapangalagaan o hindi ka pinapahalagahan pabalik. Sabi dito, ituon mo na lang yung energy mo, time, money, and love sa kapakipakinabang. Yun talagang alam mong para sa'yo. Yun talagang alam mong this for me, eto yun, kaya ko to, no? Sabi ng yung spirit guides, panahon to really see the truth in your life. Paliwanagin mo yung isip mo, paliwanagin mo yung buhay mo, para malaman mo kung saan talaga yung diretsong daan na dapat mong tahakin. Kasi nakita ko rito meron kang confusion. You want to take care everybody, everything else. Pero karamihan dyan, asungot lang. Karamihan dyan, dinidrain ka lang. So, let's stop for a while. Huminto muna tayo parandalian. And then, tignan natin yung paligid natin. Ano ba dito yung para sa akin talaga? You need to realize that. At malinaw sa isip mo, para this January, meron ka ng starting point sa mga pagbabago, 5-5, na dapat mong gawin this time. Okay? Clarify natin to with the card of the month. Miracles. Yes. Miracles are everywhere. Keep the faith. Yes, may mga milagro sa buhay mo. May mga magic or talagang divinely orchestrated changes na mangyayari. So, huwag ka mawala ng pag-asa. Kung matagal ka na stuck, kung matagal kang nahimpil dyan at parang feeling mo wala ka ng paggalaw, siguro sumuko ka na, no, sa maraming bagay, sa maraming pagkakataon. Pero kayo po'y pinapayuhan, oh, na patuloy na maniwala sa milagro, na ang mga bagay na nakahinto, ang mga bagay na akala mong wala ng kalutasan, ay magkakaroon ng kaliwanagan this time at aabante na forward. Okay? Keep the faith. In your core energy, meron po kayong the Eight of Cups telling you na ngayong buwan na ito, handa mo nang iwanan yung isang bagay na na-realize mo yung ilusyon. Example, na-realize mo na ay hindi pala talaga niya ako mahal, ay hindi pala siya talaga totoo sa akin, ay itong project na to talagang ending na, wala na magagawa pa, hindi na pwedeng isalba, no? Parang na-realize mo yung self-worth mo. Na-realize mo na I need to find my own happiness, my own fulfillment, my own contentment, at ayaw mo na magkasya sa kakarampot. You are now actually picking up yourself. Pinipili mo yung sarili mo para ibangon ulit. Narinig ko parang ayaw mo na magsayang ng oras, ayaw mo nang sayangin yung pagkakataon. Kaya you are now brave enough to make a move and you're surrendering the control. Sayo mo, God, gagawin ko na lang yung makakaya ko.
tutulayan ko na lang yung para sa akin, i-direct mo ako. Pero mag-uumpisa yung pag-ayos ang direction mo sa'yo. Kung may kahandaan kang iwanan or bumitaw na sa mga bagay na alam mong kabitaw-bitaw na. Okay? Eight of Cups, the Ten of Wands. Wow, meron kang 10 here, telling you na end na talaga to ng tough cycle. You are now, parang napuno ka na eh. Parang sawang-sawa ka na, you've had enough and you just want to leave and walk away kasi mabigat na. No? Talagang pinuputol mo na yung cycle ng kahirapan na yan. And you are now closing that cycle, which is good for you. Yun ang 10-10 mo. But here in 10 of Wands, in the 8 of Cups, talagang pagod ka na, ayaw mo na, sawang-sawa ka na. Parang lahat na lang binigay mo, lahat na lang ng burden, kinikim-kim, lahat inipon mo sa puso mo, and to the point na umapaw na, sumabog na yung jar of your emotions. And here you are, walking away, choosing yourself, which is good. Which is good. Kasi may naghihintay na bago para sa'yo. Okay? Napakaganda niyan. Sa Pisces, ano po ang nilook forward mo this month, ngayong Enerong ito? Ano yung mga hinahangad mo, ina-anticipate mo, ina-expect mong mangyari? Comment down below, i-manifest natin yan. It will come true para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Five of Pentacles. Mag-focus ka daw sa strength mo ha. Kung saan ka magaling, kung saan ka mahusay. Doon ka daw kumapit. Wag mo na i-big deal yung mga negativity sa sarili mo. Example, hindi ka marunong ganto, hindi ka marunong ganyan. Kaya pag may ginagawa ka, lagi mo excuse, ay hindi kasi ako marunong nito eh. Hindi ako marunong yan eh. So, wag kang kumapit lagi sa yung weaknesses. Doon ka kumiling sa yung strength. Sa ka magaling, sa ka expert. Yun ang gamitin mo para makawala ka na sa struggle energy na ito. Narinig ko rin dito na matuto kang tumanggap ng tulong. Kasi minsan, kinakaya mo lang eh. Kaya mo mag-isa, ginagawa mo ang lahat ng solo. Siguro ayaw mo makaabala, ayaw mo makaistorbo, o ayaw mong may ibang taong papasa ng burden mo. Pero dito, sabi, labis-labis na yung pain or struggle eh. So, para ito'y gumaan, tumanggap ka na ng tulong. O kaya, learn to ask for help sa kapatid, sa anak, sa lover, no? Para ito'y gumaan-gaan sa'yo. But most definitely, kayang-kaya mo naman kasi to eh. Medyo nako-confuse ka lang with all of the emotions and triggers around you. Pero dito, sabi, daanan mo lang yung problema. Idiretso mo yan. Huwag mo hihintuan. Huwag kang tatambay sa problema. Dire-diretso lang ang lakad hanggang sa makaalpas ka doon. Okay? Clarify natin. The Five of Wands being clarified by oops, ang dami. Sabog-sabog. Talagang parang pati yung mga cards ay nahihirapan din for you, Pisces. Okay? Isa pa. So Pisces, baka mapanood mo to after Pasko. Day after Pasko. So, kamusta po ang inyong Christmas vacation? Are you having fun? Sa pamilya mo ba ikaw? O nasa abroad ka? Comment down below, how do you spend your Christmas yesterday? The Five of Cups being clarified by the Seven of Wands. Yes, you are now actually knowing your boundaries. Alam mo na yung mga bagay na nakasira sa'yo before at parang natuto ka doon. Pero ngayon parang naging ingat na ingat ka na sa mga tao sa paligid. I don't know why. Narinig ko dito parang meron kang trust issues. May trust issues ka na from the people that betrayed you o mga nagkulang sa'yo, mga inabandon na ka, or narinig ko yung disappointment. Sobrang dismayado ka. Kaya sabi dito, ramdam ko yung struggle. Ramdam ko yung parang loneliness and defeat, no? Pero sabi dito, laban tayo. Ibangon natin ang sarili natin. Kailangan makaangat tayo sa kanila laban sa mga taong ito na walang ibang ginawa kundi pasakitin ang ulo natin. So you need to rise up. Defend your post, defend your decision with conviction at lumaban ka hanggang sa manalo ka. Okay? Napakaganda niyan. In your what you need, you have the Ten of Wands. You need to put down your loads. Okay, Pisces? Meron ka daw mga responsibilidad or mga obligasyon na pilit mong pinapasan na hindi na para sa'yo. Ibalik mo na yung mga responsibilidad na yan sa iba or ipasa mo na, lalo kung nakikita mong responsable naman yung papasahan mo para gumaan nyo sa'yo. Some of you masakit ang batok, likodan, kasi talagang marami kang ginagawa na minsan sobra-sobra na for other people. Learn to have boundaries, okay?
Especially here, Seven of Wands. Boundaries, boundaries. Para alam din nila na hindi ka nila dapat abusuhin or arat-ratin ng kung anong pinapagawa sa'yo. Okay? Nakita ko rin dito, kaya ka natatagalan patungo sa finish line mo dahil marami kang bit. So, travel this life lightly. Okay? Ibaba mo na yung mga burdens na yan at mga nagpapabigat sa'yo. Okay? It's not helping you anymore. Kung dati, no, bagets-bagets ka, kayang-kaya mo pasanin lahat eh, no? Pero ngayon na nasa certain age ka na, parang tama na. Kung ano lang yung kaya, yun lang. Mag-focus tayo sa isa. At yung ibang bagay, hayaan mong ibang tao na gumawa niyan. Okay? Ten of Wands being clarified by the Queen of Cups. Yes, you need to honor your heart this time. Alam mo na eh, ramdam mo eh, nasa puso mo na eh, na kailangan mo ng bitawan, kailangan mo ng sukuan, kailangan mo ng ibaba kung ano man yan. Para manumbalik yung sigla ng puso mo, manumbalik yung energy sa'yo at yung pagmamahal sa'yo. Kasi inubos ka ng ibang tao eh. Tinan mo yung si Queen of Cups. Yung kanyang cup, punong-puno na yan tubig. Pero dahil lahat binibigay mo sa ibang tao, nauupos ka, nagukulang ka. At some point, naramdaman mo parang ang lungkot-lungkot, di ba? So, ito yung chance natin, Pisces, to really relearn how to put love on us, on ourselves, putting ourselves first more than other people, para yung kaligayahan mo at yung happiness mo within yourself ay hindi maubos. Nakita ko rin dito, sabi na yung spirit guides, listen to your heart. Alam ng puso mo yung dapat gawin. So, pakinggan mo yan. For others, narinig ko po dito, kailangan mo na heart-to-heart talk with someone na talagang nurturing. Halimbawa, nanay, lola, co-worker mo na medyo nanayin. Yung parang talagang nanay siya of the group. Siya yung mother nyo, no? Talk to this person. Kasi nakita ko na once you have a heart-to-heart talk with this nurturing person, may bigyan kanya ng payo, hindi kanya huhusgahan, gagaan yung pakiramdam mo, at parang feeling mo, for once, may nakaunawa sa akin. Okay? So, have that this time. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Queen of Swords. Queen of Swords, dapat daw decisive ka na, especially sa mga iiwanan mo na. Okay? Sabi dito, parang nakabuo ka na ng desisyon eh. And ayaw mo nang papapigil pa eh. Parang you are really on the go. And ayaw mo nang mapirmi pa sa mga bagay na hindi sigurado, mga bagay na hindi permanente, laro-laro, paligoy-ligoy, ayaw mo niyan. Ngayon gusto mo nang tumbukin yung future, gawin yung tama, because nakita ko rito, alam mo na, kaya mo na, no? Sabi na yung spirit guides, panahon din daw to para totally iwanan na yung past kasi hindi na siya makakatulong sa'yo. Parang hindi na siya, wala na siyang saysay sa present life mo. At ikaw, ready ka na harapin ang future. You're very open sa mga bagay na pwede mong gawin. Ang importante, gusto mo gumalaw. Gusto mo nang lumayo sa mga bagay na nagpaantala sa'yo for a very long time. Parang naramdaman mo, nagsayang ka ng oras dun eh. Naramdaman mo na parang, ito, inubos ko lahat ng energy ko dito na in the end, marirealize mo na hindi na siya working for you. No? So now, be brave. Tapangan ng sarili. At habulin mo talaga yung mga bagay na gusto mo for yourself. Okay? Kailangan din niya na hard work, kailangan din niya na sipag, tiyaga. Pero kung alam mo na yun ang kailangan, alam ko ready ka to do that. Okay? The Queen of Swords being clarified by, you have the Five of Swords. Yes. Ayaw mo na manatili sa mga bagay na toxic o sa mga bagay na hindi worth it. Excuse lang, inom lang ako water ha. Ayaw mo nang manatili sa mga bagay na parang inuupos lang yung energy mo, pinapahirapan ka lang, o very toxic na yung galawan. Kaya parang ikaw gusto mo nang bumitaw dito. Sabi mo, dito ba ako mag-stay? Forever na ba ako dito? Hayaan ko lang bang malugmok ako dito? No. Sabi mo, hindi worth it ang gantong buhay. Babangon ako. Kukunin ko yung para sa akin. Kikilos na ako now. Very decisive. Very palaban. At walang kahit na sino man ang pwedeng magdikta sa'yo ng gusto mo. Kasi alam mo, sure ka na eh. Sigurado ka na eh. Kaya lalaban ka para manalo lang sa laban na ito. No? Ayaw mo na maging bit player. Ayaw mo na maging extra lang sa sarili mong pelikula. You want to be the bida this time. So, kitang-kita ko yung move mo this time, okay? In your near future, meron po kayong the Hierophant.
Hierophant is all about you undergoing sa a mentorship, no? Parang meron kang mentor this time, maaring teacher mo, boss, co-worker na medyo may edad na at saka handa kang tulungan, no? So talagang may kaagapay ka. Kung dito, hirap na hirap kang humingi ng tulong sa ibang tao, darating siya ng kusa in the near future. Padala siya sa'yo ni God, okay? Taong tutulong sa'yo para maging magaan ang proseso, para maging mabilis ang galaw, para magkaroon ka ng forward movement sa ginagawa mo. So, huwag kang mailang at huwag mo hindian yung mga tulong from this person because ito talaga yung bigay ni God for you, okay? Nakita ko rin dito for some, parang meron kang interview ba or may papasukin kang bagong industriya. At itong bagong industriya na to, sinasabi ni God na akala mo hindi mo kayang pasukin pero boom, nakapasok ka. May milagro, no? Talagang gumana in your part. So, itong institusyon na ito or industriya na to na napakatatag, napakatibay, na pinangarap mong pasukin, makakapasok ka. And you are part of them and you are growing with them, no? Narinig ko dito ka mag-excel, dito ka tataas, dito ka aangat. But for others, meron po ako nakitang kasal, no? For other Pisces dyan, commitment. Parang you are now talking about the seriousness of your relationship with special someone. Whether marriage ito or kahit simple lang na court, wedding, no? City hall wedding, mga ganyan. Pero ang importante, may union kayo, nagkakaunawaan kayo, and merong expanding o pag-angat ng level with your family life. So, congrats po. The Hierophants being clarified by Otomelapon. Ay, marami pala. Okay, no. Hindi yan para sa'yo. Clarify pa natin siya with real-time card. You have the Death card in reversed. Yes, now is the right time for you to transform. Handang-handa ka nang bumitaw sa mga bagay-bagay na hindi na para sa'yo. Ready ka to do the things. Pag sinabi kang, oy, kailangan ganito kahaba ang damit, ganito kahabang damit ang suot mo pagpasok. Pag sinabing kailangan aralin to, inaaral mo. Pag sinabing kailangan baguhin mo yung paglakad mo, binabago mo, no? Ready ka to transform, ready ka to be flexible enough para lang makuha yung approval nito o magandang blessing sa papasukin mo. Which is good for you. So, kitang-kita ko dito yung improvement mo at pagbabago. Handang-handa kang kumilos or ibigay ang lahat para lang ito yung maganap. So congrats po, Pisces. Now is the right time for you to really move and take a bold decision about it. Okay? In your divine messages, meron po, challenge pala, you have break chains and heal through art. Okay. Sabi dito, basagin mo na yung kadena ng mga bagay na paulit-ulit mong ginagawa na mali. May pattern na eh. May pattern na sa buhay mo na parang, uy, mali na yan, no? Bakit inuulit-ulit mo pa rin? So, kailangan magising ka dyan, okay? Pisces, para maitama mo pa siya. Halimbawa, ikaw yung uri ng tao na late lagi sa trabaho. Naku, pattern na yan kung araw-araw. So, kung gusto mo magkaroon pa rin ng trabaho bukas, ay agapan mo na. Parang ganon. You have heal through art. Kung meron po kayong mga kinikim-kim, balak mo mag-move on sa isang bagay, baka pwede mo daw subukan na magkaroon ng mga artistic endeavor sa buhay mo para makatulong sa moving on phase mo. Okay? Example, na-lay off ka sa trabaho, talagang dinamdam mo, pero gusto mong makabawi, gusto mong maghilom, maaaring pwede ka mag-painting, sumali sa mga zumba-zumba, kanta sa videoke, kung ano yung mga artistic side mo, paganahin mo daw yan para bumilis yung paghilom. Okay? In your challenge, meron po kayong the 5 of Swords. Dalawa na pala yung 5 dito. 5, 5, 5. Tatlo na pala. Telling you na may pagbabago dapat na asahan this month. Okay? Pagbabago sa atake mo, pagbabago sa filosofiya, pagbabago sa ginagalawan. Definitely kung ano man yan, may changes. And here with the 5 of Swords, sabi dito, worth it ba talaga, Pisces? Worth it bang magtiis ka sa isang lugar, sa isang relasyon, sa isang pagkakataon na alam mong kayang-kaya mo namang kumawala dyan? Always choose yourself. Your future, your career, your stable life, no? Yun dapat ang kailangan mo isipin more than other people. Kung pinapayahan ka man nila o inaaway or toxic sila towards you, hayaan mo na, dead man na, no? Hindi sila makakatulong sa advancement ng buhay mo. Kaya kailangan maliwanagan ka na hindi lahat ng tao dapat pini-people please mo. Hindi lahat ng tao dapat kasundo mo. No, hindi. Kailangan lang maging mabait ka sa kanila, maging kind ka lang, maging professional ka lang.
Kasi hindi naman lahat yan kaya mong kaibiganin eh. Kasi karamihan dyan sakit sa ulo. You need to focus on yourself and on your goals, okay? The Five of Swords being clarified by, you have the Ace of Wands. Yes, kailangan daw meron kang inspired action to fight this time. Alam ko sawing palad ka na, marami ka nang dinanas na painful and rejections and disappointment. Pero dito sabi, laban pa tayo. Meron pa tayo isa pang chance. Makakaisip ka pa ng isang idea. Ang kailangan mo confidence, okay? Baka mamaya may idea ka nga, may plano ka nga, pero wala ka namang lakas sa loob na ituloy. Sayang din, no? So ngayon, be brave, take a risk, at ilaban mo tong plano na ito. It will be good for you, okay? In your fortune, meron po kayong unknown territory, you're exactly where you need to be. Panahon daw to para kumilos, humakbang, kahit hindi sigurado, kahit hindi ka ganun ka-sure. Pero kung alam mo sa loob mo na time na for you to make a move and make a difference in your life, lalaban ka. Another message, journey by moonlight, believe in magic. Wow, magic and miracles. Asahan mo daw yan this time. May milagro, may magandang pagbabago na ikakagulat mo. So congrats po. In your fortune, meron kang the 8, number 8, strength card. Napakaswerte talaga nito. Abundance is coming. Okay? Sabi dito, maraming bagay ka ng tiniis. Maraming bagay ka ng pinagsumikapan, pinagtiyagaan. Lahat yan ginawa mo. Umiyak ka pa nga eh. At saka talagang maraming beses na ikaw ay muntik ng sumuko. Pero kinaya mo. Kinaya mo lahat ng ito. Kaya ito ka, no, standing tall, kayang-kaya mo na daw pang hawakan yung problema at meron ka ng matibay na solusyon para makalagpas ka dyan. So congrats po. Nasa fortune mo to. Nakita ko rin dito yung kalmado ka na. I don't know why. Nakita ko yung kalmado na. Parang sabi mo, ito yung mangyayari. Ito yung dapat kong gawin. Di gawin. Parang wala nang paglaban doon. Parang you are now surrendering the control. Surrendering the perfectionism. Surrendering the fear. Kung ano yung kinakailangan ginagawa mo. At naiintindihan mo na kung ano yung dapat gawin. Na hindi mo kailangan magmadali, hindi mo kailangan waldas-waldas or bara-bara lang. You understand na things take time in order for you to get the good result. Pero here, talagang na-tame mo na, no? Na-tame mo na yung layon eh. So, kumbaga nakalagpas ka na sa pinakamahirap na parte ng problema, dire-diretso ka na sa katiwasayan nito. Okay? Ang kailangan mo dito, consistency. At saka talagang consistent effort, consistent performance para ito yung magtuloy-tuloy sa'yo. Okay? Strength cards being clarified by nakabaliktad na Knight of Wands. Si Knight of Wands, sinasabi ng yung spirit guides na, yes, huwag ka daw magmamadali. Kailangan dito ay dahan-dahan, pinagkaplanuhan. Huwag ka daw masyadong madala sa sa emosyon, no? Baka sobrang saya mo, bigla ka nag-decide agad-agad na hindi mo naman talaga minimin. O di kaya masyado ka lang malungkot or galit, bigla-bigla ka nag-walk out without properly assessing the situation, no? So sabi dito, dahan-dahan lang, relax lang. Huwag kang papadala sa yung excitement because ito ay nangangailangan ng careful handling in your part, okay? Bigla pong umulan sa labas, giving us the guarantee na merong pag-ulan ng blessing sa buhay mo this time, Pisces. So congrats po. In the area of your divine messages, meron po kayong a fiery climax approaches. Yes, meron daw matinding pagtatapos sa mga bagay na inaasikaso mo. Talagang nakalagpas ka na sa pinakamahirap. Going forward ka na sa katiwasayan yan. Congrats po. You also have expect powerful change. Yes, tatlong 5 to. 5, and another 5. Talagang asahan mo daw ang malaking pagbabago sa buhay mo. Congrats po. In your divine messages, you have the judgment card. Isuko mo na kay God. Lahat ng takot, alalahanin, problema, alinlangan, yung mga bagay na hindi ka sigurado, pero ino-overthink mo, itaas mo na sa Kanya. Huwag mo nang bigyan pa ng buhay yan sa utak mo at sa puso mo. Learn to surrender. And you will see soon kung ano talaga yung kaliwanagan at kung ano yung dapat mong gawin. Kasi yung surrendering kay God, nakakabigay yan ng relax eh. Relax sa isip, relax sa puso, relax sa kaluluwa. Kapag relax ka, doon papasok sa'yo yung divine intuition kung anong dapat mong gawin. No? So ngayon sabi dito, sagutin mo rin daw yung mga tawag. May mga tumatawag sa'yo na ini-ignore mo eh. O merong yung nagyayaya sa'yo sa isang opportunity. Uy, ang lakas sa ulan. Pero parang ayaw mong gawin.
tumatanggi ka, lumalayo ka. Pero sabi rito, itry mo lang daw, maaring yan talaga yung bigay sa'yo ni God na opportunity. So, wag kang tumakbo, wag mo hindian yung kumakatok sa'yo. Okay? Clarify natin to. You have the moon card. Yes, sa kabila ng mga takot, alinlangan, question marks sa buhay mo, normal lang yan. Kapag meron kang bagong ginagawa, kapag meron kang mga inaasikaso, normal lang na matakot ka dahil hindi ka sure. Kaya nga kailangan maupo muna tayo, mag-isip muna para makita natin ng buo kung ano yung mga dapat nating ihakbang at i-prepare. Para kahit anumang obstacles ang madaanan natin, meron tayong pantapal na solusyon. Huwag kang mag-alala, temporary problems lang naman ito. Huwag mo masyadong dibdibin. Lilipas din yan. Ang importante, meron kang drive na gawin yung isang bagay at meron kang tiwala kay Archangel Gabriel and kay God sa universe na hindi ka niya papabayaan. Pinapakinggan niya ang bawat dasal mo at tinutupad niya ang gusto mo. Kailangan mo lang talaga ipakita na may faith ka, na kahit nahihirapan ka, may tiwala ka sa Diyos, may tiwala ka kay universe na ilalaban mo to at makukuha mo rin yung outcome. Tinatest ka lang ngayon. You need to prove that. At sinasabi ko sa'yo, marirealize mo rin na, ay, buti pala nagtiwala ako kasi nalagpasan mo lahat ng question mark at nakarating ka sa dulo. Okay? Outcome mo to, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Jug, light-hearted, carefree time. Yes, panahon daw to para lumigaya ka naman at gawin mo yung mga bagay na light lang, happy lang. Huwag masyadong magpakadibdib sa mga problema. Okay? You have mountain, major challenge to overcome. Yes, meron daw po kayong challenge ngayon na kailangan lagpasan, pagtagumpayan. Kaya smart strategy is your key to success. You have carrot, opportunity, or windfall. Wow! May darating daw po na opportunity or talagang pera. Congrats po. You have tent, temporary situation. Yes, ito yon with the moon card. Parandalian lang yan, temporary lang yan. Kaya huwag ka matakot, ituloy mo yan. Lalagpas ka rin dyan. Okay? Ang outcome ni Pisces for January, the Wheel of Fortune. Wow! Napakaswerte. Sabi dito ng yung spirit guides, ito na yung simula ng taon sa January na iikot na yung kapalaran mo for the better. Kung itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, talaga nag-struggle ka with different aspect of your life, pero kinaya mo, bumangon ka, tumayo ka, you defended yourself, you proved to them na kayang-kaya mo talaga. Heto ka, standing here, having this swerte energy around you. So, anong sinasabi dito na yung spirit guide Pisces? Gamitin mo yung pagkakataon in your advantage. Okay? Napakaswerte mo to. Maya ka sa loto, pumila ka sa mga ganito, bumili ka ng ganyan, time din to mag-apply, no? Because something is smooth sailing para sa'yo. Pabor sa'yo yung maraming bagay. Kaya, kunin mo tong chance na to at para talagang totally ma-change mo yung life for the better. Okay? The Wheel of Fortunes being clarified by you have the Seven of Swords. Yes. Talagang bagong-bagong strategy ito, bagong buhay. Huwag ka na daw umiwas, no? May mga bagay ka kasing iniiwasan in the past. Tawag, katok sa pintuan mo. Meron kang iniiwasan nilalayuan eh. Pero sabi dito, harapin na natin. Maglatag tayo ng bagong strategy, maglatag tayo ng bagong plano para boom, gumana na siya at magkaroon na ng bagong ikot yung kapalaran mo na papabor sa'yo. Kailangan lang talaga palaban ka and you are a great thinker. Marunong kang dumiskarte, marunong kang mag-isip ng racket, marunong kang, narinig ko street smart ka dapat eh. Para mabilis dumating sa'yo yung tamang plano, para gagabay ito sa'yo at magkakaroon ka ng matiwasay na outcome sa ginagawa mo. Okay? Kayang-kaya mo to. Huwag kang matakot. Ito na yung chance mo for something better. So good luck, congrats. Napakaswerte mo this time. So Pisces, ito po ang inyong January 2026. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages. Saan po kayo nakaresonate, comment po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo Pisces. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.